الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunay na ang lahat ng papuri at pagpapasalamat para lamang sa Allah. Sa Kanya lamang tayo pumupuri at nagpapasalamat sa Kanya lang tayo humihingi ng kalinga at tulong. At sa Kanya lang tayo nagpapapugpok mula sa ating kasamaan ng ating sarili at kasamaan ng ating gawain. At sino man ang Kanyang ginabayan ng Allah ay walang sino mang makapagpaligaw sa Kanya. At sino mang iligaw ng Allah ay wala mang makakapaggabay sa Kanya. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at walang pagtatambal at walang pagtambal sa Kanya ng pagsamba. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang huling sugo, propeta, sumakanya na ang kapayapaan. O kayong nagsisimpalataya, pangambahan ninyo si Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang pag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal. Sundin niyo siya, magbigay ng pasasalamat sa Kanya at lagi siyang alalahanin. At huwag hayaan kayo ay pumanaw maliban na kayo ay nasa katayuan ng Islam bilang mga Muslim na may ganap na pagtalima kay Allah. Nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mananampalataya, alalahanin ninyo ako ng mahigit na pag-aalaala. O mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng sa ayang ito ay nararapat lamang sa ating mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin siyang laging alahanin sa bawat oras, sa bawat minuto, o sa bawat hininga na dumadaloy sa ating at dapat lamang natin siyang alalahanin dahil sa biyaya na ibinigay niya sa atin. At lagi natin siyang alalahanin. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, alalahanin niyo ako at lagi ko kayong alalahanin. Mga kapatid, sa anong paraan naalahanin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Napakaraming mga bagay na pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yun nandoon na yung pagsasala. Sa bawat pagsasala natin ay lagi natin siyang naalala sa ating pagsasala. Lalong-lalo na sa bawat pagsudyod natin ay napakalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal kong kapatid, pagtibayin natin ang relasyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin siyang takilain at pasalamatan sa biyaya na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng dalawang ni'ma, biyaya at pabor. Ito ay ang ating magagandang kalusugan at ang ating malayang mga oras
At sana mga kapatid, ng mga ni'ma nito, o blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ang pabor na ito, ang mga malayang oras natin ay gamitin natin sa pagsamba sa Kanya. Dahil tayong mga tao, ang pinakamataas na antas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat lamang na ipagpasalamat natin sa Kanya at dakilain natin siya sa ating buhay. Kasi sa araw-araw na nabubuhay tayo ay napakalaking biyaya na binigay sa ating Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay. Dahil marami tayong bagay-bagay na dapat na gawin. Kaya napakalaking importansya ito sa ating buhay. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hugutin natin ang ating panahon at oras sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin siya. Magsala tayo, magsiyam tayo. Dahil ang mga bagay na yan ay pag-aalala, papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi ng subhanahu wa ta'ala, humiling kayo sa akin at kayo ay tutugunan ko. Kaya, humiling tayo mga kapatid. Humiling tayo. Huwag tayong mag-limit sa mga kahilingan natin kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakatutok sa atin. Laging dumidinig sa mga panalangin ng kanyang mga alipin. At ito ay kanyang tutugunan. Ano man ang pangangailangan natin. Kaya mga kapatid, na sana pag-usayan natin at huwag tayong mapabilang sa mga taong binabaliwala lang ang ni'ma na ito, itong blessings na ito na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pag-take advantage tayo habang tayo ay malakas pa, kaya pa natin isagawa ang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag dumating sa atin ang isang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ang iyong kalusugan bago dumating sa iyo ang kahinaan, o ang iyong kamatayan, o ang iyong buhay bago dumating sa iyo ang kamatayan. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti ang ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat laman natin siyang pasalamatan at dakilain sa araw-araw. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tumutustos sa ating lahat ng pangangailangan. Innal hamdalillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashabil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin ashabihi ajmain wa man yabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. O aking mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, sana sa araw na ito, sa pagpupulong-pulong na ito, pinagkaisa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito para sa isang bagay, para sa isang misyon, o para isang pagpapaalaala sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na sa tulad nitong pagtipon-tipon na ito ay kinalulukuran niya ang kanyang mga alipin na dinadakila o pinag-uusapan ng patungkol sa kanya. At saka mga kapatid, napakalaking biyaya sa isang Muslim na sa bawat araw, sa bawat minuto at linggo na ito na nagpupulong-pulong tayo ay napakalaking biyaya ng galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sana sa mga oras na ito, lagi nating dakilain ang Allah subhanahu wa ta'ala sa
sa pamamagitan ng pagdikir sa Kanya, pag-aalala sa Kanya. Dahil ang pagdikir sa Kanya ay hindi ito mahirap gawin. Hindi ito kailangan lambitin o ipalakas ang iyong busis. Ang pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ikaw lang at siya ang nakakaalam. Ang mas pinakamainam nito. At ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na ikaw ay naglalakbay o may ginagawa o anuman ang pinagkakaabalahan mo, ay madali itong bigkasin. Ito ay mga dikir na katulad lang ng mga pagsabi ng subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ilang mga kumbaga words lang. Parang ilang words lang pero mabigat sa timbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, huwag po tayo maging kuripot sa pagsambit, sa pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lahat ng yan, ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay may katumbas na biyaya sa makabilang araw. Mga kapatid, lagi nating tandaan sa ating mga sarili na tayo mga Muslim ay dapat hindi mabakante ang ating mga oras. Hindi dapat mabakante ang ating mga oras. Sana ito ay pangalagaan natin, pangawakan natin sa araw-araw. Lagi natin siyang isali sa ating pang-araw-araw na ano. Lagi natin siyang sambitin. Huwag po tayong magsasawa sa pagtawag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakikinig sa kanyang mga alipin at tinutugunan ang kanilang mga hingin. Ibadullah, salu ala nabiyikum wa illallah umurukum bidalika kaitu qala ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wassalam tasliman. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas salata wa dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayni wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Aqimus salata innas salat tanha anil fahsai wal munkar wala dhikrullah akbaru wallahu ya'lamun tasna'un. Takbir! Okay.